pagkuha ng Kia, na-clear na lahat. Na doon na nakuha yung ano, yung Camp Abubakar. So, after 2 days, dumating yung Marines doon. So, na-clear na yun. Basta Ranger yung nauna doon eh, kasi nung dumating yung Marines doon, nakita nila si PFC Villarante na nag-hukay-hukay ng mga, kung may makukuha pang mga baril-baril na nakaalibing. Dumating yung Marines. Sino ka? Sir, Ranger sir. Kailan pa kayo dito? Sir, nung isang araw pa sir. Yun, turn over sa ibang unit. Malis kami dun sa area, balik sa CP. Tapos pinunta naman yung yung kumpanya namin sa Cotabato. Sa Hulo. Sa Bilight Park. Pero hanggang sa nagtagal kami doon. Doon na nawalop-walop yung kumpanya namin. Napalitan si Lieutenant Almodovar. Pumalit na si Lieutenant Danao. Nag-operate yung tropa sa Hulo, sa Pangutaran. Eleksyon nun eh. Eleksyon nun. Marami mang kasing unit doon. May taga Navy, batalyon, yung Ranger. Maraming unit doon. Isla yun, Pangutaran. Sakop ng Hulo. So, mag-eleksyon yun eh. Nagkaroon nga ng encuentro, resistance kaagad. Ang nakadali sa ibang tropa, yung mortar. Yun doon namatay si Late Enreras. Na-shoot sa kanya yung mortar sa mismong inuupuan niya. Kasi, may nagsasaing doon, usok, na-shoot yung mortar doon. So, maraming wounded na tropa. Kaya 61 o 60? 60. Tumama talaga sa may saging, tumba yung saging, tumba rin siya. Nakupo siya, nakasandal sa saging. Doon, naka-wounded. Alis na naman doon, nakuha yung Pangutaran, okay na. Tapos, operate naman kami sa pabalik-balik kami sa sa Mount Tunggol. Sa ilang balik-balik namin sa Hulo, wala kaming kwentro. So siguro nag-relax din tropa. Isang pangyayari na isang section ng 9 company, 17 company, saka 5th company. Sama-sama kami doon. So meron nagkasakit sa 5th company, bumaba yung isang section ng 5th company. So naiwan isang section ng 5th saka 9. Ngayon, nung pa-withdraw na kami, leading yung team ko noon. Pauwi na nga kami. Nakakita ako ng usok. Malayo siguro, mga nasa 3 kilometro yun. Usok. Sabi ko sa lead scout, hinto ka muna, bainuhin mo. Tinawag ko si EXO namin, si Lieutenant Agoncillo pa noon. Sabi ko, sir, may usok. Sabi ko, saan? Doon, sir. Wala naman Meron, sir. Binayno, meron nga. Sige, puntahan natin yun. Pinuntahan, dahan-dahan. Nung malapitan na, ang balak nila, dito kami sa kanan, ay masyadong masukal. Nakakita kami ng bagong truck tayo ng kabayo. Bago lang talaga. Sariwa pa. Tapos may sigarilyo. Bagong sigarilyo pa. May tao. Tapos Manjubik sa kanan, akyat, masyado masukal, hindi kayang gapangin. Balik kami sa may trail, dandahan lang. Sabi ko sa lead scout, dandahan lang si Late Tolentino. Tapos ang Late Tolentino, yung guide, tsaka ako. Lakad kami. Nakadaan kami ng isang kubo. Yung kubo na yun, malinis. Pero walang tahanang tao doon kasi walang tao pero malinis. Dire-diretso lang. Sabi ko dandahan. Pangalawang kubo, malinis na naman. Dinana ulit namin. Doon na namin nakita yung Abu Sayyaf na hindi rin nila napansin na pumasok na pala kami. Nakita ko yung
babae na naglilinis ng ano, ng bigas. Yung isa naman nagbabayo. Tapos yung importe nandun sa may nyug na nakasandal. Ha? Oo. Nakita ko yung importin. Yung lead scout si Clee Tolentino. Nung may tumalon sa kubo na nakabutang itim, pajamang itim, sweatshirt na itim, nakabandolir. May tumalon. Pag talon niya, binaril niya kami. Binaril ko siya, hindi niya ako tinamaan, hindi ko rin siya tinamaan. Doon nag-umpisa. So, nakapasok sa kilising yung dalawa, lead scout saka yung guide. So, nagkaroon ng resistance, tinamaan yung guide, doon namatay si Lee Tolentino. Tapos yung tumba rin yung guide ko, ako nakatalon ako sa nyug. So, naging cover ko yung nyug. So, nakadikit kami sa kalaban, siguro mga 10 metro, more or less yan. Kasi marinig ko yung salita nila eh. Tapos, malapit lang. Pwede nga batuhin. Tapos yung matanda na kulay green na may M16, nakita ko sa may nyug na maliit pa na nyug. Yun ang binaril ko kasi yung kausap niya yung kasama niya. Binaril ko, natumba. So inisip ko may baril doon. So marami na may resistance. Tapos tinawag ko yung gunner na lumapit sa akin kasi nga kunin namin si Tolentino, humingi na ng tulong. Tapos nung sabi niya sa akin na, Sergeant, may tama ako. Tapos abay umungol. Alam ko na delikado yung niya. Tapos nakita ko yung guide na gumagapang, may tama sa paa. Sabi ko, gapang ka sa likuran. So ang natira doon sa ako na lang, tsaka yung gunner. Hindi rin makagalaw yung nasa likod kasi iniinkwentro din sila doon sa kaliwaan nila kasi umikot yung kalaban sa kaliwaan na rin. Pati yung akala kunti kami, maneuver rin sana kami, merong 9 company doon sa likod. Tapos tinawag ko yung gunner para nagsalita ako ng maneuver to the left pero walang maneuver na nagagawa, side off lang. Para ibig sabihin na kukunin namin yung kaliwa. Tapos tinawag ko nga si yung gunner. Putokan ko saan yung nakita ko yung kalaban. So nagmalfunction yung baril niya, nagmalfunction yung baril ko. Atras kami dalawa. Tapos nung maayos ang baril, punta naman kami sa pwesto. Putok na naman. Hanggang sa makadikit sa akin din yung radyoman ko, yung radyoman. 4 na kami ngayon sa yung telescope nandun sa likod. Umiyak nga umiyak na yung telescope sa likod, din paputok. 4 kami doon. Dalawa nasa unahan, isa nasa likuran, 4 kami. Ginawa namin, kukunin namin yung si Tolentino. So inano ko yung 3 nung dumating na yung isang team na nakadikit sa amin, kukunin namin yung wounded. Lee Tolentino. Kinuha na namin, medyo boy-boy pa kung tinagingalo eh. Malaking tama tagiliran dito. Kasi tinamaan ng importin. Yung bala, tumagos sa 1.5 niya na tubig. Hindi, andun lang sa loob. Hindi umano. Naubos yung tubig, andun lang. Yung lead. Nakuha namin yung Lee Tolentino. Buhay pa, nung tinakpang ko, tinanggal ko yung niya. Uniforme, tsaka yung damit. Ladyan ko ng basahan dito, baka sakaling ma-revive. Sinampal-sampal ko pa yun. Kaso wala na, hindi na talaga mimik. Wala na, namuti na eh. Namuti. So, nilagyan namin sa likod, inassault na yung tropa, yung kalaban, yung pistong kalaban. Dumating na rin yung 9 company. Advance sila sa So, naghingi ng call for fire sa Taglibi na 105. Ang problema, sa amin tumama ngayon. Nawundid na naman yung 9 company mismo ng 105. So, na-abort. So, inayos ko si late Tolentino. Kinuhanan ko ng kahoy, yung duyan niya.
Tapos binalot ko sa ako nag ano, ako nang asikaso. Huwag niyo kung ako magkuwang kay ano. Binalot ko sa malong niya. Tapos nilagay ko sa duyan. Tapos ako na rin nagbuhat kasama ko yung isa. Palit-palitan pero ako hindi nagpapalit. Sabi ko, mabigat eh. Tapos yung wounded, andun din. Pag baba namin, andun na naman yung ano kasi leading na yung 9 company, 4 na lang kami natira eh. Leading na yung 9 company. Nung makuha yung ano, yung patay tsaka wounded, bali 2 wounded sa amin sa team ko tsaka isang patay, 4 na lang kami. 9 company yung leading naman. Andun na naman para sila sa ano. Oo. Dala-dala pala nila, oo. Hindi naman nadaanan lang namin kasi andun yung mga wounded nila, patay nila sa kubo. Nawin ko na naman yung 9 company, doon na wounded yung taga rito yun, yung maitim. Dati sa dental. Dental, Kasi nakalimutan ko, ano, Oliveros ba yun? Oliveros. Yung maitim dito. Doon na wounded yun. 9 company siya. Lead scout yun. Na-wounded na naman siya. Hanggang sa Bakwa kami, makalabas kami sa area, nakuha na naman kami. Dala kami sa bus-bus. Yun na, ano na. Sabi ko, wala na si si Tolentino. Inatid ko siya doon sa kanila mismo sa Tarlac. Kung ano nangyari, pinaliwanag ko ganito. Tapos, ikalawa naman, yung hinaras yung sinasabi namin sa Danag, yung yung ano, Tibwin Hill. Yun. Doon ko nakuha yung kay yung sa Gold Cross. Doon na naman ako na-promote. Na-promote naman ako doon. Tapos nung doon sa Danag, sabi namin Tibwin Hill, na namatay si late Captain Tibwin, tsaka si yung sa amin, Salvador, PFC Salvador. Tapos marami kaming wounded doon. Yung team ko, umaga, wala nang napansin namin, wala nang dumadaan sa harapan namin na sakyan. O sabi ni Captain Edwin, mag-withdraw kami ng mga bala, maggawa ng barricade. So, pagkatapos namin kumain ng almusal, inan namin yung barricade. Tapos nagsaing na yung pangananghalian, ganyan. Barricade, ang ginawa namin barricade yung saging. Kasi marami saging doon, lagyan lang namin ng mga tusok-tusok ko. Tapos withdraw ng bala ng 60, withdraw rin kami mga 2-3. Yung team ko kasi nasa 100 meters sa main airport. Para kumbaga may bantay dito sa kaliwa. Tapos pantay ng kalsada. Tapos yung batalyon, yung ibang kumpanya, sama-sama man doon. High ground yun, pataas. Kayo dito sa baba? Pababa kami, pantay kami sa kalsada. Tapos may mga mais sa harapan namin. Tapos may isang malaking puno doon, tapos may isang kubo maliit. Yun yung team ko. Nung hindi pa namin tatapos yung yung barricade namin, may pumutok doon sa unahan. Pero hindi namin kalaban yan. Wala. Siguro wala yan. Nung nag-umpisa na yung haras doon, kita namin yung yun ang binabanatan, yung tropa doon. Hindi kami masyado kasi hindi kami makita doon eh. Mababa kami. Pag dumapa kami, kasi makita mo talaga sila. Kung kunting ganun mo lang, makita sila eh. Kami, kung nakadapa ka, hindi ka na makita kasi may mga mais. So, yun na. Nasira yung baril ko, hindi ako makaputok. So, kita ko si Late Salvador na katayo. Tapos sabi ko, bantayan yung kaliwa namin, baka kami yung gapangin kasi isang team kami doon malayo sa kanila. Yung tropa ko, isang nyug. Sabi ko, magkanya-kanya tayong nyug. Ito, ganyan. Kaya, maghiwa-hiwalay tayo. Nung tinignan ko naman si Captain, si Salvador, wala na doon. Sabi, patay na daw tinamaan sa ulo ng sniper. Kung ginawa ko, hindi man ako makaputok, sira ang baril ko. Parehas mo lang kami baril, ginapang ko yung pisto niya, kinuha ko yung baril niya, swapping kami, tapos balik ako sa pisto. Tapos nabalitaan din namin na patay na rin si Captain Tibin, tinamaan sa ulo ng
Sniper din yun. Sniper. Mhm. So, tuloy-tuloy yung palit ng putok hanggang sa dumating yung ano, yung reinforce na yung Air Force na kukuha sa patay kila Lieutenant Ben. Nakuha yon. Tapos kinabukasan dumating yung 4th Battalion na ang batalyon commander pa nun si RC natin ngayon. Kaya sila yung sumundo sa amin. Ang kwan. Sabay ba yun sa ano, yung attack sa Busbus? Lahat sabay-sabay yun. Synchronize attack na yun. Kasi Marine. Lahat na yun. So, Kaya kanya-kanyang depensa yung kami. oo. Kaya kami sana pupunta kami sa Busbus, di ba kami makapunta? Kasi hinaras din kami. Kay Lieutenant Papa yun na kwan na bumaligtad sa MN. Di diretso. Ang kinabukasan, dumating yung 4th Battalion. Kaya sinundo kami, inassault yung kalaban. Doon namin nakita yung mga kwan nila, mga basyo, mga 90RR, ganyan. Dami. So, yun kami, naglakad na lang kami hanggang papunta kami sa ano, sa Budato. Doon. Hanggang sa maraming wounded na naman sa amin, may patay. Napunta na naman kami ng ano. Sir, mga 8 tayo. Kundi na lang tayo. Maganda kung alis na tayo dito sa Hulo. So, nakalis kami sa Hulo. Pumunta kami ng Mindoro. Tapos, napunta kami ng Bicol. Patapos ang Bicol, punta kami sa Samar. Tapos, nag-Samar, nag-downsize yung regiment. Napunta ako ng 2nd company ngayon. Tapos, yun nga, naging platoon sergeant.